Send the light, the blessed gospel light. Sa umagang ito, mga kapatid, welcome po sa ating pong programang Thy Word Ministry. Send the Light Devotional Time sa ganap na alas 5 po ng umaga. Mga early riser po natin, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na sa pagsubaybay at sa lahat ng ating mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo, anuman pong oras mayroon po kayo ngayon. Sa pangalan po ng ating Panginoon ay binabati ko po kayo sa kanyang pangalan. Naway patuloy na managana sa ating po mga buhay ang kanyang biyaya at ang kanyang pagpapala sa atin. Narito po ang pambungad nating quotation. When you feel poisoned by stress, pressure, pain, or failure, the best antidote is to pray. Nothing more, nothing less. Opo mga kapatid, kada po tayo ay nalalason ng stress, pressure, nagigipit na po tayo, mga sakit at kabiguan. Ang pinakamainam na panlaban natin dito ay yung panalangin. No? Panalangin. Wala nang iba pa dito at wala nang masihigit pa dito mga kapatid. Sapagkat mismo ang ating Panginoon, binigyan niya tayo ng halimbawa na sabi niya, manalangin kayo para hindi tayo pumasok sa tukso o pagsubok, tayo ay makapagpanagumpay. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila po naming Ama, kagalakan po namin sa oras na ito. Sa kabila po na malalayo po ang aming po mga distansya sa isa't isa. Pinagkakaisa mo po kami sa oras na ito, sa programang ito. Panginoon, tanggapin nawa po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo pong walang hanggang kabutihan sa bawat sa amin. Sa umagang ito, nais po namin gabayan kami ng inyong Santong Espiritu. Matutunan namin ang inyong pong mga salita at ang mga salita mong ito ay magbigay sa amin ng bayong kasiglahan ng aming pananampalataya at naway pagpalain po ang lahat ng mga viewers po namin at lahat ng mga tahanan na kung saan napapakinggan ang inyo po mga salita. Lord, i-bless mo po ng masagana at patawarin nawa po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Inihiling po namin ang lahat ng ito. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Okay, good morning po muli mga kapatid at mga kaibigan. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay napakahalaga at napakaganda. Ano po? Ito po ay may kinalaman sa Introduce Jesus to Neighbors. Ipakilala si Jesus sa mga kaibigan o sa mga kapitbahay natin o sa kanino pa mang mga tao na hindi pa po nakakilala o hindi pa nila nalalaman kung sino ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. At ang ating pong talatang sauluhin ay masusumpungan po sa aklat ng John chapter 1, verse 45. Ganito po ang sabi niya sa New International Version. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Ganito naman po sa pagkasalin sa Tagalog, ang dating Biblia. Nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, "Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moses sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazareth na anak ni Jose." Alam niyo po mga kapatid, ang pagtawag na ito ng ating Panginoon sa mga unang mga alagad o naging tagasunod ng ating Panginoon, ang pagkatawag kay John, kay Juan, kay Andres, kay Simon, kay Felipe, kay Nathanael. Ang sabi, began the foundation of the Christian Church. Ito po ay hindi na po mabubura sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ano po? Itong mga
unang mga alagad ng ating Panginoong mga apostol. Ano po? Sila ang naging pundasyon o naging haligi ng Kristiyanong pananampalataya o Kristiyanong iglesia, mga kapatid. Ito sila ang nagpasimula at ginamit ng Panginoon. Kaya John directed 2 of his disciples to Christ. Ito pong itinuro ni John ang 2 sa kanyang mga alagad kay Kristo. At pagkatapos ang isa sa mga ito na si Andrew ay natagpuan ang kanyang kapatid at inawag siya tungo sa tagapagligtas. Si Felipe ay tinawag noon at hinanap niya ito pong si Nathaniel. Ano pong ibig sabihin sa atin nitong kasaysayang ito? Ito pong mga magkakapatid na ito, at magkakilala, ang kanilang ginawa ay pag nakita nila, ang sabi dito, nakita nila si Kristo. Ang pagkakilala sa kanya, mga kapatid, ay inintroduce, ipinakilala din sa kanilang mga kapatid, kanyang kaibigan, mga kakilala. Anong ibig sabihin sa atin dito? These examples should teach us the importance of personal effort. Ito raw po, mga kapatid, ang halimbawang ito ay dapat magturo sa atin ng kahalagahan ng personal na pagsisikap para sa pagpapakilala sa ating Panginoon. Kung tayo, mga kapatid, na tinanggap natin ng ating Panginoong Jesucristo bilang ating personal na tagapagligtas, tayo po, mga kapatid, ay kailangan ding magsikap na paggawa ng direktang apila sa ating mga kamag-anak. Una, sa ating pong mga kapamilya. Kung baga, mga kapatid, kung ito ang kaligtasan, si Kristo ang kaligtasan natin. Si Kristo ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng katiyakan, ng kapanatagan sa buhay. Mga kapatid, hindi po ba natin ipapakilala una sa ating pong mga kapamilya? Kapag naranasan natin yung kung ano ang napakagandang kabutihan na ginawa sa atin ni Kristo, hindi po natin ito po pwedeng pigilin. Hindi po natin po pwedeng itago ito. Kailangan po natin, kailangan po nating i-share una sa ating pong mga kasama sa tahanan na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Katulad po ng ating pong pinag-aralan kahapon. Si Ellen White ay personal niyang sinulatan yung kanya pong sister na kakambal na si Elizabeth, yung kanyang hipag at yung kanilang katulong. Sinulatan niya, ang sabi po sa sulat, nais ko pong balikan ito pong devotional natin kahapon dahil hindi po natin ito natuloy. Ang sabi niya, mga kapatid, sa isang liham, kung hindi man po niya nabanggit ito sa verbal, subalit ito ay nagawa niya sa pamamagitan ng liham na naka-direct o nakapatungkol sa kanyang kapatid na si Elizabeth. Nang sabi niya ay, hindi ka ba naniniwalang siya ang iyong tagapagligtas? Referring, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa iyo sa pagbibigay ng kanyang sariling mahalagang buhay upang maligtas ka. Yan ang isa sa laman, mga kapatid, na mahalaga sa liham ni Ellen White sa kanyang kapatid na si Elizabeth, na ini-introduce niya. Ang ibig sabihin, ang mga kapatid o isa sa kapatid ni Ellen White ay hindi po mananampalataya. Kaya nga siya ay gumawa ng tinatawag na
personal na paggawa upang ipakilala ang ating Panginoon sa kanila. Ito rin po mga kapatid ang ginawa ng mga alagad. At ito po ay isang halimbawa sa atin upang ipakita sa atin at ituro sa atin ang kahalagahan po ng personal na paggawa of making direct appeals to our kindred, friends, and neighbors. There are those who for a lifetime have professed to be acquainted with Christ, yet who have never made a personal effort to bring even one soul to the Savior. Yan po ang isa sa nakakalungkot na karanasan sa buhay ng ilan na nagpo-profess sila na sa kanilang buong buhay, ay kilala nila ang ating Panginoon sa Kristo. Tinanggap nila ang biyayang nagliligtas ng ating Panginoon. Na-enjoy nila, mga kapatid, ang buhay pananampalataya kay Kristo. But then, ang nakakalungkot, ang sabi, yet, who have never made a personal effort to bring even one soul to the Savior. Bakit? Mayroon po kasing idinadahilan dito, mga kapatid. Ang sabi, they leave all the work for the minister. Ayan. Ang gawain yan ay sa mga pastor yan, sa mga ministro yan, sa mga manggagawa yan, sa mga elder yan. Alam niyo po, ang sabi dito ni Ellen White sa kanyang sulat. Pansinin po ninyo ang sinabi niya, the work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. Ano po ang sabi? Ang gawain ng ating Diyos sa lupang ito ay hindi po matatapos hanggat ang mga lalaki at mga babae na binubuo ng ating pong iglesia, ay sama-samang gumawa, sama-samang balikatin ang gawain ito na kasama ang mga ministro, na kasama ang mga manggagawa at ng mga opisyalis ng iglesia. Ang ibig sabihin, mga kapatid, sabi niya sa Desire of Ages, lahat ng tumanggap ng biyayang nagliligtas ng ating Panginoon. We are obliged, mga kapatid, to share the gospel message to our neighbors, to our loved ones, and to our friends. Obligado po tayo, mga kapatid. Kailangan po nating gumawa. Kailangan nating ipakilala, kailangan nating i-share ang Panginoon sa kanila pong mga buhay. Kaya nga't maraming nangangailangan ng paglilingkod ng mapagmahal na mga pusong Kristiyano. Marami po ang hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Marami ang napahamak na naligtas sana kung ang mga kapitbahay nila na ordinaryong mga tao ay nagsikap para sa kanila. Mga kapatid, ang nais, ang layunin ni Satanas ay yung ang tao ay matapos ang kanyang buhay sa lupang ito at hindi man lamang niya nakilala ang ating Panginoon. Subalit ang sabi niya dito, kung nagawa lamang ng kanila pong mga kapitbahay, ang kanila pong dapat gawin kung mawalaman ang buhay ng kanila pong mga kapitbahay, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at nakilala nila ang ating Panginoon. Sana man lang ay namatay sila na mayroong pag-asa sa kanilang buhay. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi po sa atin, many are waiting to be personally addressed in the very family, the neighborhood, the town where we live. There is work for us to do
as missionaries for Christ. Tayo po mga kapatid, lahat tayo ay mga tagapaglingkod, mga missionaries tayo, no, sa ating mga very family, our very own family, mga kapatid, family members, sa ating pong mga kapitbahay, sa ating pong mga kaibigan, sa mga bayan, sa mga baryo, sa mga lugar na kung saan tayo nabubuhay. There is work for us to do as missionaries for Christ. Hindi po natin po pwedeng talikdan yan, mga kapatid. Hindi po natin po pwedeng ilagan yan. Hindi natin po pwedeng ichipwera yan, mga kapatid. Yan po ay gawain po natin. Yan po ay magiging lifestyle po natin. Kahit hindi po tayo mangaral. Alam niyo po, mga kapatid, ang pinaka-the best na po pwede nating ma-introduce ang Panginoon sa ating buhay ay sa pamamagitan ng ating araw-araw na buhay na binago ng ating Panginoon. Opo, mga kapatid. If we are Christian, this work will be our delights. Opo, mga kapatid, di ba? Ang isang binata na in love sa kanyang nililigawan. Lagi po niyang ikinukwento yan. Yan. Meron akong nabasa sa internet na malalaman mo raw ang isang tao o isang binata o isang dalaga na in love siya sa taong ganito kapag lagi po niyang kinukwento. Lagi niyang binabanggit. Ayan. So kung in love tayo sa ating Panginoon at tayo ay tunay na mga tinawagan ng ating Panginoon, mga kapatid, this work will be our delight. Ito po yung gawain na tayo po ay magiging masaya na ikukwento natin, ibabalita natin, ipamumuhay natin si Kristo sa ating mga buhay. Hindi magtatagal, tayo'y makukumberte at ipanganganak sa atin ang pagnanais na maipakilala sa iba kung gaano napakahalagang kaibigan ang matagpuan natin kay Jesus. Opo, mga kapatid, this work will be our delight. At no sooner are we converted than there is born within us a desire to make known to others what a precious friend we have found in Jesus. Hindi po ba natin ito masayang ibabahagi? Kaya nga ang sabi ng awit ay, what a friend we have in Jesus. Kapag tayo ay mayroong isang matalik, mapagmahal na kaibigan, lagi po natin yang ibabanggitin. Lagi po natin yang ikukwento. No? Lalo-lalo kapag tayo ay ginawan ng isang magandang bagay, lagi hindi natin makakalimutan, lagi nating ikukwento yan. Yan ang kaibigan natin na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nagliligtas at nagpapabanal na katotohanan ay hindi masasarahan ng ating pong mga puso. Hindi po pwedeng maging sarado ang ating pong mga puso, ang ating mga pag-iisip. Hindi rin po pwedeng itikom na lamang natin ang ating pong mga bibig o ipikit na lamang natin ang ating mga mata. Kung ang pagliligtas ng ating Panginoon, ang katotohanan ito ay patuloy na nag-aalab sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, napakadali po. Lalo-lalo na kung hindi man tayo makakapunta ng face-to-face sa ating pong mga kaibigan, napakadali po mga kapatid. Ang ginagamit po nating mga gadget ngayon ay po pwede din po nating gamitin para i-share natin ang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. All who are consecrated to God will be channels of light. Lahat po mga kapatid na nagtatalaga ng kanila pong mga sarili sa Diyos
ay magiging mga daanan o daluyan ng liwanag para sa iba. God makes them His angels to communicate to others the riches of His grace. No? Gagawin tayong mga ahensya o daluyan ng kanya pong ng kanyang patutuo para sa ibang mga tao na mismo ang ating Panginoon Kristo ang gagabay po sa bawat isa sa atin. I will make them and the places around about my hill a blessing. Tayo po ay magiging pagpapala ng Panginoon para sa iba sa pamamagitan po ng pagbabahagi na ito mismo ng ating pong mga karanasan sa ating Panginoon. Aking pababagsakin ang ulan sa kapanahunan, sila'y magiging ulan ng pagpapala. Opo mga kapatid, katulad daw po sila ng pababagsakin ng ating Panginoon ang ulan sa kanilang mga buhay. At sila po ang lahat ng mga nagtatalaga at nagbabahagi ng buhay ng ating Panginoon sa iba. Sila'y magiging pagpapala, parang ulan na pagpapala sa buhay ng mga taong kanila pong ibinabahagi si Kristo. Philip said to Nathanael, "Come and see." Ito ang sinabi ni Philip kay Nathanael. Pumarito ka. Ang sabi niya, halika at tingnan mo. Hindi niya hiniling na tanggapin niya ang patutuo ng ibang tao, kundi tingnan niya mismo si Kristo. Tingnan mo, kung hindi man natin ipakilala ng personal ang ating Panginoon sa Kristo, tingnan mo kung ano ang naging pagbabago sa buhay ko. Pagmasdan ninyo. Yan ang maaari nating ibahagi sa iba. Ngayon, umakyat niya si Jesus sa langit. Ang kanyang mga alagad ay mga kinatawan niya sa sangkatauhan. At isa sa mga epektibong paraan ng pagkamit ng mga kaluluwa sa kanya ay ang pagpapakita ng kanyang karakter sa ating araw-araw na buhay. Kita niyo po mga kapatid, kung gaano po kahalaga at kaepektibo na sa pamamagitan nito ay mahihikayat natin ang mga tao sa ating Panginoon Kristo bilang halimbawa, exemplifying His character in our daily life. Our influence upon others depend not so much upon what we say as upon what we are. Opo mga kapatid, ang impluensyang ito ay nakadepende hindi po kung ano yung ating sinasabi. Oo nga, ito yung sinasabi mo, kung hindi naman po nakikita sa buhay natin, wala pong kabuluhan. People may combat and defy our logic. They may resist our appeals. But a life of disinterested love is an argument they cannot gainsay. Opo mga kapatid, maaring tayo ay labanan, tayo ay bakain ng ating pong ibang mga tao sa ating pong mga sinasabi, sa ating pong daladalang mga turo, at sa ating pong mga pag-apila sa kanila, maari nilang tanggihan. Pero mga kapatid, ang sabi sa atin dito, hindi nila maaaring ikaila, hindi nila maaaring tanggihan ang isang buhay na binago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang di nagbabagong buhay na kakikitaan ng kaamuan ni Kristo ay kapangyarihan sa mundo. Mga minamahal kong mga kapatid, yan ang isang epektibong kasangkapan na maaari po nating
maisakabuhayan at magawa kung ang buhay na ito na ibinibigay sa atin ng Panginoong patuloy, na buhay na binago sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito ang isang epektibong instrumento ng ating Panginoon para makumbinsi ang mga kasama natin sa tahanan, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, kung si Kristo sa araw-araw nating buhay ay kanila po nakikita. Ang sabi ni Ellen White, we are the living Bible. Tayo daw po ang mga buhay na Biblia na binabasa ng maraming mga tao. Sa umagang ito, mga kapatid, itanong po natin sa ating mga sarili, kumusta po ang ating pong patutuo sa ating pong pamilya? Baka naman, mga kapatid, ay katulad po ng aking pong nabanggit noon, ang sabi ng Panginoon na kayo ang asin ng sanlibutan. Mabuti po yung asin. Kapag yan ay inilagay ng tamang-tama sa pagkain, napakasarap po ng pagkain, ng ulam. Pero po kapag yan ay nasobrahan, no, kahit napakasarap ng ulam, subalit kung ito pan po ay maalat, ay hindi po yan tatanggapin at hindi po kakainin. Anong ibig sabihin? Paano tayo nagiging asin sa ating pong pamilya? Baka hindi po tayo matik. Baka natitisod pa sila sa atin. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang ilaw sa inyong tahanan sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Subalit, ang ilaw kapag yan po ay ginamit sa hindi po magandang kaparaanan, kung sila ay nasisilaw, mga kapatid, hindi po maganda. Baka sakaling tayo nga ang ilaw, pero ang dating natin sa kanila ay nasisilaw sila, mga kapatid, hindi rin po maganda yan. Ang buhay ni Kristo ang dapat na makita sa ating araw-araw na buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, magagawa lamang po natin ito na magiging epektibong instrumento tayo ng ating Panginoon kung patuloy tayong nakaugnay sa ating Panginoon. Kung tayo ay nakatalaga sa ating pananampalataya. At kung patuloy tayong ginagabayan ng banal na Espiritu. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ipakilala natin si Jesus maging sa ating pong mga trabaho, pinagtatrabahuhan, pinapasukan nating trabaho. Ipakilala natin si Jesus sa kanino pa man pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon. The intensity of your desire to share the gospel is a great indicator of your personal conversion. Yun daw pong lakas kung paano natin yung desire natin, kagustuhan natin, ibahagi natin ang ebanghelyo. Ito po ay indicator. Ito po ang nagpapatunay, nagpapakilala ng ating personal na conversion o pagkahikayat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni Charles Stanley, God's plan for enlarging His kingdom is so simple. One person telling one another about the Savior. Ito po yung tinatawag na personal evangelism. Personal. Yung ating pong mismo tayo, mga kapatid. Enlarging His kingdom is so simple. One person telling one another about the Savior, yet we're busy. Ganun pa man, tayo po ay mga abala and full of excuses. Just remember,
Someone's eternal destiny is at stake. Alalahanin natin, mga kapatid, ang isang buhay ay napapahamak at nasa sa panganib pagka po hindi natin ginawa yung ating tungkulin. Someone is eternally or eternal destiny is at stake. The joy you'll have when you meet that person in heaven will far exceed any discomfort you felt in sharing the gospel. O, napakaganda po, ano? Kapag halimbawa yung sinisiran po ninyo, ay hindi po kuminsan magaan po yan. May mga discomfort po tayong nararanasan dyan. Mayroon pong pagod, hirap. Talagang mag-effort po tayo, mga kapatid. Mayroong panahon na ikaw ay magutom dyan, mauhaw dyan, mapagod ka dyan, mapuyat ka dyan. Talaga pong mag-exert ka ng effort. Gumastos ka. Pero ito pong maranasan mong ito, ang sabi po sa atin, ay mawawala ang lahat ng ito kapag yung tao na pinagtiyagaan mo, pinaghirapan mo, ay lalapit sa iyo sa langit. Ang sabi niya at sasabihin, brother, sister, maraming salamat nang dahil sa iyo, ako'y naririto. Diba? Yan po ang laging binabanggit sa akin ng isa nating viewer dyan. Na talagang nagsasakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng marami. Pero ang lahat ng ito, mga kapatid, ay marirecompense. Ang lahat ng ito ay mapapalitan ng hindi masayod na kagalakan kapag ang lahat ng ating po mga pinagpaguran ay makikita natin sa langit. Lahat tayo na nagpagal, pati na po yung lahat ng ating pinagpagalan ay magkasama-sama tayo sa kaharian ng ating Panginoon. So sharing the gospel is not a strategy or method for ministry. It is the manifestation of love in the lives of God's children. Yun daw pong pagbabahagi ng ebanghelyo, mga kapatid. Hindi raw po ito estratehiya, hindi daw po ito pamamaraan ng paglilingkod, kundi ito po ay pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Napakaganda po, no? And last, ang sabi po ni Russell Valliard, the key to sharing the gospel is that you be inspired of God. That you ask Him for direction and then go and do as the Spirit prompts you. Opo, mga kapatid, ang pagbabahagi, ang susi ng pagbabahagi ng ebanghelyo ay yung tayo ay ma-inspired. Tayo ay kasiyan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. At upang tayo po ay kanyang gabayan, tutungo at gagawin natin kung ano po ang ipapagawa sa atin ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, purihin natin ang Diyos. Alam niyo po kung bakit? It is our privilege. Pribilehiyo po natin ito. Ang mga angel, mga kapatid, hindi po ipinagkaloob sa kanila itong gawain ito ng pagliligtas ng kaluluwa. Bakit sa atin po ginawa ito? Alam niyo po, mga kapatid, for us to experience the joy of saving even one soul in God's kingdom. Dahil ang kagalakan ng ating Panginoon Kristo na iligtas ang isang taong makasalanan katulad ko at katulad natin. It is the joy that Jesus or God wants us to experience in our lives. Ito rin ang kagalakan na nais ng Panginoon na maranasan natin. Kaya nga't ang awit, ang sabi niya, ay mayroong kagalan. There will be joy kapag natapos na itong gawain ito
at tayong lahat ay sama-samang makauwi na sa langit na bayan na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Hindi ba kayo malulungkot, mga kapatid, kung ang inyong anak o inyong kapatid ay hindi natin nakasama? Kaya sa tulong ng Panginoon, hingin natin sa Kanya, tayo ay gamitin niyang kasangkapan, epektibong instrumento upang sila ay makilala din nila ang ating Panginoon. Sapagkat mamimiss natin yan eternally pag hindi po nila nakilala ang Panginoong Yesus. Pag nagawa po natin yan, mga kapatid, at kung hindi man sila naligtas, ay hindi na po natin problema yun. Ang mahalaga ay ginawa po natin ang ating pong tungkulin. Ang mahalaga ay ginawa po natin kung ano ang dapat natin gawin. Samantalang mayroon pa pong panahon para gawin natin ito. Samantalahin natin ang panahon, mga kapatid. Makipag-agawan tayo. Si Satanas, mga kapatid, nakikipag-agawan sa bawat kaluluwa na nais niya, ang nais niya ay mapariwara ang buhay ng mga tao. Makipag-agawan tayo, mga kapatid. At ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin upang tayo ay magtagumpay. Pagpalain nawa po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa umagang ito, kung sino man po ang inyo pong kasama o makahalubilo, makaharap, share Jesus. Share Jesus loves in our lives. I-share natin, ibahagi natin ang pagmamahal. I-text natin sa ating pong mga kaibigan. I-chat natin ang ating pong mga friends sa FB, mga kaibigan natin sa ating pong mga cellphone na nakatalagay dyan. I-share natin sa kanila, mga kapatid. Who knows na balang araw, nang dahil sa sinyermong yan, dahil sa talatang yan, dahil sa quotation na yan na ginamit mo, yung taong yun ay nabago at nagkita kayo sa langit. What a wonderful experience, mga kapatid. Kapag pagkatapos ng gawain sa lupang ito, magkasama-sama tayo. Hindi po dito sa devotional na ito, kundi sa langit na bayan na inihanda at matagal nang inihintay ng Panginoon ang pagkakataon na tayo, lahat ng tinubos niya, magkasama-sama doon sa lugar na kanyang inihanda. Pagpalain nawa po tayo ng Panginoon sa umagang ito, naway nakinabang po tayo, na-inspired po tayo, upang ibahagi natin si Jesus na ating matalik na kaibigan, na ating Panginoon, ating tagapagligtas, haring manunubos at darating balang araw. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay mananalangin, kayo po ay aking idadalangin, mga kapatid. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala po sa lahat. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa inyo pong mga salita na amin pong napag-aralan. Opo, Panginoon, salamat po ng marami sa pag-ibig ng aming Panginoon na amin po nararanasan at sinasakabuhayan. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa lahat ng inyo pong mabubuting mga gawa sa aming mga buhay. Salamat po sa pagbabago na inyong ginawa sa aming mga buhay. Panginoon, pagkatapos na aming maranasan ito, kailangan po namin ibahagi. Hindi po ito magiging proxy na iba ang gagawa para sa aming gawain. Kami mismo, personal na gagawa, na magsishare
sa naging buhay ng aming Panginoon sa aming mga buhay. Kung paano niya kami binago sa Kanya po kapangyarihan. Tulungan nawa po ang bawat siya sa amin. Aking idinadalangin ang aming po mga viewers, mga kaibigan, mga kapatid, lahat po ng mga tahanan na kung saan ay napakinggan ang inyo po mga salita. Panginoon, pagpalain nawa po ang bawat isa. Naway sa tuwi-tuwi na at sa mga panahon na kung saan ay napapakinggan ang inyong mga salita, makikita ang inyong mga anak, ang mga tao hindi pa po nakakilala at tinatanggap ang aming Panginoon Yesus. Balang araw ay matutunan nilang kilalanin, mahalin at tanggapin ang Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat tahanan ng aming mga kapatid. Mahal na Diyos, sa umagang ito at sa oras na ito, lahat po kami ay nagtatalaga ng aming pong mga buhay sa iyo. Naway gabayan mo po ang bawat isa, ingatan mo po ang aming mga buhay, at gawin mo po kaming kasangkapan ninyo sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa inyong bendisyon na igagawad sa bawat sa amin ngayon. Hinihiling po namin ang lahat, pinasasalamatan tanggapin, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. It's about how Jesus came to be born once so that we can be Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Ingatan nawa po tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Ito po ang inyong lingkod at kasama sa paglilingkod, Sister Geraldine Miranda Meneses, Pastor Enrico Meneses na nagsasabi po sa ating lahat, God is good all the time. And all the time, God is good.